Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po yung twin turbo, twin gastos. Dito pong Ford Ranger po na ito. Ayan, tignan nyo. No? Bakit ba pinagbintangan ko na may problema ito pong twin turbo na ito nitong Ford Ranger? Sa totoo lang po mga kapatid, ibang sira yung doon sa vacuum pump ito. Ibang sira ito, itong tangke na to. Okay? Ito po kasi ay napupuno ng langis. Itong tangke na to. Tanggalin ko muna. Pinalas na po kasi namin lahat yan eh. Ito, napupuno ito ng langis. At ito naman ay papunta yung mga hose na to doon sa vacuum pump. Ito ngayon yung vacuum tank. Ngayon, itong dalawang actuator po na to, na mayroong hangin, may vacuum dito sa loob, pag gumana tong actuator na to, hihigop ng hangin yan papunta dito. Dito sa isang diaphragm. Para po ipaganahin niya yung turbo, yung wastegate. Tapos ito namang pangalawa, itong actuator na to, may hangin ulit doon yan. Tapos hihigop na naman ito para naman dito. Sa isang diaphragm. At paganahin din po yung wastegate po dito sa malaking turbo. Ito yung malaking turbo. Pagaganahin niya, yung pangalawang turbo, ito na yung malaki. Ito ngayon yung isa, yung maliit na turbo. Okay. Ito, napupuno ito ng langis. Pero ang nakita naming problema dito ay yung kanyang vacuum pump. Defective na rin yung kanyang vacuum pump kasi ayon po sa may-ari, na-interview ko siya kanina, na yung preno pala nito, may pagkakataon, nawawala yung preno, tumitigas. Kasi nga po, yung vacuum pump na yon, ang trabaho nun ay magbigay ng assist doon sa hydrovac para lumambot ang preno nyo. Kapag ka po nasira, yung vacuum pump na yon, mawawala yung assist na yon at walang hihigop doon sa diaphragm ng hydrovac, kaya ang preno matigas or may pagkakataon halos wala dahil nga po sa sobrang tigas, hindi na niya maitulak yung brake master at hindi na po kumakapit yung mga preno niya. At dahil po doon, talagang na-confirm na natin na defective din po ang vacuum pump nito. Ano naman ang kinalaman nung turbo? Yung intercooler po nito, punong-puno na po ng langis. At yung hose nga po na tinanggal namin dito kahapon, ay marami pong langis. Dito nga lang po sa hose na tinanggal ko rito eh. Ayan o, tignan nyo, basang-basa po yan ng oil o. Tignan nyo po yan. Tapos dito rin, kung mapapansin nyo, basang-basa rin po ng langis yan sa loob. Tignan nyo pong mabuti. Ngayon, bakit nagbubuga siya ng langis? Ito po, tignan nyo mga kapatid. Ito pong turbo po na to, yung malaking turbo, pansinin nyo po yung galaw po nitong impeller. Nakikita nyo po ba yung impeller? Halos sumasayad na nga po siya doon sa housing. Oh. So malakas na po ang alog ng impeller po na ito. Yung kanyang shafting, sira na. Kaya ngayon, yung langis na naglulubricate dito sa impeller, sa shafting nito, ito po yon, yung dinadaanan ng langis. Ito, langis po ito. Papunta rito sa turbo. Tapos babalik din dun sa crankcase. So yung langis na dumadaan po dito, papasok sa turbo, lumalabas ngayon dito. Ibinubuga niya ngayon doon sa hose. Ito namang impeller ng second turbo, nandito, hindi ko pa to kinalas. Kasi gusto ko makita nung may-ari na dito pa lang sa main turbo, itong malaki, ay talagang kalug na po ang impeller. Tingnan nyo, lakas oh. Sana po nakikita nyo ha. Ayan. Sa sobrang lakas po nung kalug, nung shafting na yan, nung impeller na yan, hindi na tayo magdududa kung saan nanggagaling yung langis na inilalabas po dito sa boost out nitong turbo. Kaya yung hose na tinanggal dito, ito yun mga kapatid, ay punong-puno po ng langis. Ayan, tingnan nyo po, oh. Nandiyan pa, di pa namin nililinis yan. Pati dyan sa loob. Okay? Kaya ito pong turbo, nitong Ford Ranger na to, talagang ito po ay hindi na rin pwede. Kasi napakadelikado kung gagamit-gamitin pa to at lumakas na yung langis na ibinubuga nito, pwede ngayong pumasok doon sa intake manifold, pumasok doon sa chamber yung langis, at pwede itong magkaroon ng runaway.
Kasi ang mangyayari, susunugin niya yung langis doon sa loob ng combustion at hihigupin niya ngayon yung langis na lumalabas dito. Yun yung mga nakikita nyo sa highway na ayaw huminto, yung malakas na usok na puti. Kahit patayin mo sa susi, ayaw mamatay ng makina. Kasi nga po, nag-run away na yung kanyang turbo. Yung langis, lumalabas na dito, pupunta doon sa intercooler, papasok doon sa intake manifold. At ngayon, yun ang sinusunog ng makina. Kahit patayin mo doon sa kanyang shut-off valve, hindi siya nagsha-shut off. Kasi nga, yung langis ang nagiging gatong. Direktang pumapasok doon sa combustion chamber na hindi kayang pigilin ng shut-off valve. Unless yung ibang mga throttle, no, meron siyang flapper. Kapag ka napatay mo yung engine, namatay yung power, yung flapper sumasara. Kaya ngayon, walang papasok na hangin. Yun yung naiiwasan ngayon, yung magkaroon ng runaway. Pero siyempre, hindi tayo pupunta sa ganong sitwasyon. Kapag ganito nakalakas, yung alog ng impeller nyo, balik ulit tayo dito mga kapatid. Oh. Ito po yung turbo ng Ford Ranger. Talaga pong hindi nyo na maaasahan na ito ay gagana pa rin ng maayos. At pangalawa, yun nga, yung langis na lumalabas, ibinubugan ng turbo dito. Kaya duda ko, itong turbo dito sa baba, ito, ay malamang ganun na rin ang problema. Ngayon, ito mga kapatid, uupuan ko na to. Kausap ko kanina yung may-ari nito. Tinanong ko siya, Sir, ano po ba ang inilalagay nyong langis dito sa inyong Ford Ranger? Ang sabi niya, 5W30 daw ang inilalagay ng driver niya, ng mekaniko niya. 5W30. Okay sir, tama po yun. Pero alam nyo po ba, kapag ka twin turbo, ang nire-recommend ng ano dito, ng kasa dito, ay yung 0W20. Ngayon siya, ang nilalagay niya 5W30. Okay pa rin naman yun. Kasi dito naman sa Pilipinas, hindi naman tayo nagyayelo. Kaso ang problema ito, ano ba ang interval nyo sa pag-change oil? Sabi niya sa akin, every 1 year daw. Isang taon bago siya mag-change oil. Biro mo, 5W30 na yung inilagay mong langis, tapos isang taon mo pa na i-stack sa makina mo, kahit hindi mo ginagamit yan, nag-iipon yan ng moisture gabi-gabi. Ang makina natin, nag-iipon yan ng moisture gabi-gabi. Kaya nga, dapat ini-start mo yan para yung moisture mailabas niya. Kaya sa mga gasoline engine, meron tayong tinatawag na positive crankcase ventilation. Dito naman sa mga diesel, meron din tayong ventila or ventilation valve. Para doon ngayon lumabas, yung mga nasusunog na moisture na yan, lalabas doon yon at hindi maipon sa loob ng makina mo. Ito mga kapatid sa cold start, kapag ka malapot ang engine oil mo, hindi ka agad aakyat dito sa turbo. Napaka-importante sa cold start, aakyat ka agad ang langis mo para malubricate niya itong turbo. Kaya ang mangyayari, yung turbo mo umiikot dahil once na umistart ang engine, iikot na ang turbo mo, walang lubrication. Kung meron man lubrication, napakakapal na nung langis mo kasi nga 1 year bago ka mag-change oil. Habang tumatagal ang langis, kumakapal yan sa dumi, kumakapal yan sa carbon, kumakapal yan sa soot, kumakapal yan dahil doon sa pumapasok na mga moisture, yung mga tubig. Yan ang nagpapahina sa langis natin. At kung may pagkakataon pa na overuse mo ang iyong sasakyan, yung langis, nababawasan na rin yung ganda niya, lalo na kung iyan ay nagiinit talaga. So, the more na humahaba ang panahon na yung langis nasa engine natin at hindi mo chine-change oil, marami pwedeng masira. At isa na nga po yung turbo. Kaya nung sinabi ko sa kanya, Sir, posible ang nakasira sa turbo mo ay yung hindi mo pag-change oil on time. Kasi dapat 6 months or 6,000 kilometers. Hanggang doon lang po ako. So 1,000 every month ka lang. Lalong-lalo na sa mga ganitong klase ng sasakyan. Dahil napakaselan nitong mga turbo ng mga Ford na yan, pati yung mga ibang mga sasakyan, basta may turbo, napakaselan po niyan. Kaya dapat ang ginagamit ng mga langis sa mga turbo engines ay yung mga langis na tama ang viscosity, yung manipis. Hanggat maaari, pinakamababa mo na yung 5W30 at mag-change oil ka on time. Every 6 months, i-change oil mo na yan. Or kung talaga namang nagamit mo ng sobra-sobra dahil araw-araw, long drive ka, mahaba ang biyahe mo, umabot ng 10,000, 6 months pa lang, bago mag-10,000, mag-change oil ka na. Hanggat maaari kasi hindi pa kasama doon yung traffic. Hindi pa kasama doon yung paghihintay mo. Pero umaandar ang makina mo. Hindi nabibilang ng odometer yon. Ang nabibilang lang ng odometer, yung takbo mo. Kaya isama mo yung traffic na umaandar ang makina mo, pero hindi naman tumatakbo ang odometer mo. Ako,
Mas okay na sa akin yung 6,000 kilometers, lalo na sa mga diesel engine. Bakit? Napakadumi ng diesel engine. Kaya nga ang langis natin, kapag nag-change oil ka, after 3 days, minsan nga isang araw lang, maitim na. Kasi po, yung makina ng diesel engine, madumi talaga yan. Tapos yung mga langis na ginagamit sa diesel engine, maraming detergents, maraming panlinis. Kaya nga kung marumi makina mo, isang oras lang, minsan 5 oras lang, maitim na yung langis mo kasi nililinis nung langis yun na inilagay mong bago kasi maraming detergents yun. Matakot ka. Kung nag-change oil ka, isang buwan na hindi pa umiitim ang langis mo. Baka yung langis na nabili mo walang detergents. Baka kulang, baka mahina. Kaya hindi niya ngayon kayang linisin yung loob ng makina. Pero teka, may exception yon. Kapag ka bago pa ang engine mo, talagang matagal umitim ang langis yan. Siyempre, hindi pa marumi. Hindi pa nakakapit yung mga carbon, yung mga soot sa loob ng makina. Yun yung exception doon. Pero halimbawa, medyo luma na yung makina mo. Nag-change oil ka. No? Bumili ka ng langis sa auto supply. Tapos yung langis na nabili mo, hindi pala ganun kaganda. Hindi pala magaling maglinis ng makina. Aba, matagal umitim yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, yung mga langis na bibilhin nyo, hanggat maaari, sa diesel, saka sa mga gasoline engine, yung buy. Yung pwede sa diesel, pwede sa panggasolina. Tapos yung mabibili mong langis, mahina ang detergents, mahina ang panglinis niya. O baka magkamali ka pa. Yung mailagay mo na langis sa diesel engine mo, panggasolina. Naku, talagang sisirain ang makina mo nun. Kaya, mas mabuti pa, kung bibili ka ng langis, ay yung pwede sa diesel engine, pwede rin sa gasolinang engine. Ito, i-promote ko na po sa inyo, yung langis na ginagamit po ni Autorans, any oil. No? Ito po ay European oil. Talagang napakaganda ng langis na to. Sa loob ng 1 taong mahigit, nakasama ko itong langis na ito. Ito po ang ginagamit namin. Wala pong reklamo. Ang mga may-ari ng sasakyan na gumagamit po nitong any oil. Talagang napakaganda po. Ang bilin yung langis yung magandang klase. Kasi pag hindi maganda ang klase ng langis, sisirain unang-una ang turbo nyo. Yung shafting nito, kung hindi malulubricate yan ng tama, ng magandang langis, talagang sisirain ang inyong turbo. Ipakita ko ulit sa inyo mga kapatid. Ito. Ulitin natin na Alric. Ipakita natin yung galaw ulit nung impeller. Ayan, no? Halos nakasayad na nga po. Ayun, no? Tingnan nyo. Nakasayad na doon, no? Oh. So, ayan, kapag umiikot yan, sumasayad na po yan. At yung ikot po na yon, yung galaw na yon, kung ito yung shafting, ayan, galaw na po yun. O, halimbawa ito. Galaw na po yung shafting niyan. So, nandito yung langis. Pumapasok dito yung langis. O, halimbawa dito, papasok dyan. Kung galaw na yung shafting mo, lalabas yung langis dito. Ibubuga ngayon yan ng turbo. No? Papunta yan dito, oh. Oh. Okay? So, tignan nyo mga kapatid, ha. Ito ngayon yung pinakabuga ng turbo. Ito galing to sa ano natin, sa air cleaner. Hihigop yan. Tapos dito, bubuga yung turbo natin. So, kaya dito, maraming langis. Titignan din natin itong isang to, pabubuksan ko to mamaya. Kitang-kita na po natin ang problema nitong turbo. At doon sa may-ari nito, ayan po, talagang defective na yung inyong turbo. Kung hindi natin to papalitan, yung langis na lumalabas dito ay hindi rin mawawala. At ang nakakatakot nga dyan ay yung runaway na pwedeng mangyari. Ito pong tank na to, kailangan na rin itong palitan. At yung isa pa na kailangan din natin palitan, ayon po vacuum pump doon sa likod ng makina. Ngayon mga kapatid, itong ABS po na to, no? Ito po ay para dito sa Honda CR-V. Sira na po yung ABS, yung dalawang preno sa likuran, hindi na kumakapit, hindi na kasi gumagana yung mga plunger dito sa loob nitong ABS assembly na to. At kumuha po tayo ng pyesa, diyan po sa ating mga tropa sa Banawe, mula po kay B-Series Auto Parts, kay Boss Marlon. Boss Marlon, ito na, nakakabit na yung kinuha ko sa'yo na ABS module. I-test drive na lamang itong sasakyan. Ang kagandahan lang kapag tayo ay umorder ng mga pyesa dyan sa mapagkakatiwalaan nating mga kaibigan, sa Banawe, sa Blooming Treats, sa Banawe si Boss Marlon, tapos kay Miss Rupa Rosario, sa MC2 Auto Parts dyan sa Blooming Treat, at syempre sa kaibigan natin si Sir Ariel Sonorio. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Mahal ang pyesa, pero sabi ng may-ari, okay lang, gagastusan niya at iuwi na raw po niya sa Mindanao. Ito pong Ford Ranger na ito. Ayaw naman niyang ibenta kasi ito pong sasakyan na ito ay mayroong
ano po sa kanila may S. No? Ano ba yung S? May sentimental value po sa kanilang mag-asawa. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.